I just saw the moon card energy. Looks like there's something here that you do not see. But we've got here the Eight of Cups. Oh! Let's count yung mga cups na nakastand, 'di ba? 1, 2, 3, 4, 5. So kung sino man tong energy na ito, no, this could be you or this could be the person that you're dealing with, but more likely, I'm picking up it's an outside energy. Just take how this resonates, no? Someone here could be, in this type of energy na hindi siya okay. Okay ka ba dyan? Hindi siya okay, no? At alam niya yun sa kanyang sarili. Let us know who is this energy here na hindi siya okay sa kanyang situation right now or whatsoever. Let's go. Oh, intriguing. Power. Emperor intersecting the Page of Cups, but it's in reverse position. I think I know what's going on. I go. And it confirmed my intuition. Okay, look at that. Nine of Wands, Four of Cups, Five of Cups energy. Bottom of the deck, Eight of Swords, Eight of Cups, Ten of Coins energy. Definitely this person is seeing you as the Ten of Coins energy. Pero, ano nga ba nangyayari rito? Diba? So, hi and hello there collective. My name is Yan. Hi new subscribers. Welcome po at sa ating mga returning na viewers. Thank you po sa inyong walang sawang support and love sa akin. And thank you no sa inyo talaga ritong palagian na pagtambay, no, especially sa akin mga tambayers dyan. Kumain na ba kayo mga babes? No? Huwag kayo magpalipas ng gutom. No? So, and yeah, kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong main channel. No? Ang pangalan ay The High Priestess Tarot. Ang link po niyan ay nandyan sa ating description box, no? So, dyan sa channel na yan ay nag-upload po tayo ng daily collective readings. That's for all signs din. That's every day. At meron din tayong reading per zodiac sign, no? That's weekly naman po, no? And also, we have yung ating monthly reading, no? So, usually, ginagawa ko yan, no? Bago mag-end ng kada buwan, no? Kunwari, ngayon, ang ginagawa ko no, is for March since end ng last week na ng February, no? So, yun ay para sa March na reading, ganyan. May monthly reading tayo, ganun. Okay? So, wala tayong gender, tandaan nyo din yan. So, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin pong iswitch yung mga roles dahil possible talaga ditong magkapalit-palit kasi general reading po ito. And at the end of the day, lahat po kayo ay may free will na free nyo pong gamitin anytime, anywhere. And yun na, no? Mga babes, timeless din ito, no? Pwedeng ito ay nangyayari na, pwede rin namang mangyayari pa lang. Pero alam mo, sa tingin ko, ito ay nangyayari na ngayon. Because the extent and the heaviness of the energies, no, I'm really feeling that it's really happening right now, right at this very moment. So, what exactly is happening dyan, Miss Yan, no? So, nakita ko dito, speaking of wish, kasi 'di ba dun sa ating other channel, nakaka-post pa lang natin, no, mga ilang minuto nakakalipas, no, dun sa ating main channel, no, healing din yun, no, but this time, this person here, no, iba naman itong energies, iba rin itong situation, pero meron ding something to do with healing, no? With the Nine of Cups energy, Emperor, okay, intersecting the Page of Cups, but it's in reverse position. Meron ding healing dito ang isang person, no? Healing niya rito, mga babes, ay
mamaya ko sasabihin. Pag-usapan na muna natin 'no, ang sitwasyon niya ngayon. Tower card energy, the tower, kasi dito ang tower dito, ito yung isa sa pinakasira talaga yung tower 'no, sa lahat ng mga decks 'no. This tower right here 'no, is somewhat here na boom, parang alam mo yung blast talaga 'no, sabog talaga, 'di ba? So, kung ano man 'tong klase ng sitwasyon niya gayon, sobrang magulo, sobrang, nakakaloka, it's all messy right now 'no, and with the Seven of Swords energy, Three of Swords, there's a strong third party situation, okay? At kung kayo ito na na-involve nga sa isang third party situation, this is the same third party na ipinalik niya po sa inyo, no? Yun ang nakita ko rito, yung inakala niya rito that the grass was greener on the other side, yan pa din yung same third party, no? But with the Seven of Swords energy, no? Five of Swords, nakita ko rito na nagbabatuhan sila rito, no? Ng mga spicy or maanghang na mga salita, naglalaban sila rito ng argumento mga babes 'no, at magulo ang kanilang sitwasyon rito 'no. So nakikita ko rito mga babes 'no, na yung person mo rito is pero parang meron ditong, pagiging mature 'no, na nangyayari, nag-e-evolve siya, nagta-transform siya 'no, from Page of Cups energy going to this Emperor's energy. It looks like ito na 'no, yung pinaka-biggest transformation 'no, sa behavior, characteristics, and personality ng ex-person mo. Kasi na-reach niya na yung Emperor. Imagine, from Page of Cups energy, naging Emperor na ang kanyang energy. Someone who's matured enough, yan, no, na gumawa ng isang matured din na decision, no? So, kung sino man tong energy na to, no, ang laki ng transformation na nakikita ko, especially sa kanyang pag-uugali. At naiintindihan niya na ng mas talagang, deeper meaning ang mga bagay-bagay 'no, at mukhang ngayon naiintindihan niya na rin mga babes 'no na, mali 'no yung kanya ritong mga nagawa na mga decisions before 'no, at isa na nga yung pag-abandona niya sa inyo 'no. So nakikita ko rito na posibleng kaya nagkakaroon ng argumento sa kanila. Alam mo hindi nga lang 'to araw-araw, eh, maya't maya ito 'no, parang ang pahinga lang talaga nila dito mga babes 'no ay ihi lang. Pasintabi sa mga kumakain. So parang alam mo yung break lang ta's 'pag nagkita sila ulit 'no, mag-aaway na naman sila 'no, kasi ibo-brought up na naman dito ang alin ba, hiwalayan. Gusto na kasi makipagkalas ng iyong person dito mga babes 'no, dahil nag-matured enough na nga siya rito 'no. Actually ang hiling niya rito ay may kinalaman sa what? Gusto niya ng umuwi sa inyo. Bakit 'no? Kasi diyan daw siya nababagay sa inyong tabi. Ten of Coins energy, ano? Yeah, aaminin ko sa inyo mga babes 'no, medyo, nakakilig yung part na yun 'no, kasi yung person mo is nag-jump siya into, like talagang unimaginable 'no, na talagang hindi mo talaga maiisip 'no, mai-imagine na naging ano siya, super matured siya ngayon 'no. Na-realize niya rito mga babes 'no, na ikaw talaga yung gusto niya makasama 'no, at diyan talaga siya nababagay sa feeling mo. Kasi yun yung pinaka-message nitong Ten of Coins energy, Eight of Cups 'no, Eight of, Swords in reverse 'no, okey? So, nare-realize niya ngayon 'no, na diyan talaga siya sa tabi mo, mas nababagay 'no. So yeah, inaamin niya rito mga babes 'no, na kung pagdating 'no, sa larangan ng kaperahan 'no, mas angat talaga yung isa, yan mga babes, binabasa ko lang yang mga energies 'no, or kung hindi ito sa larangan ng kaperahan, sabihin natin na, mas may posisyon or mas mataas yung posisyon ng isa, puwede rin na may negosyo yun 'no, but doesn't have to be 'no. Pero alam naman natin that money can't buy you love.
Not even unconditional love. Isn't it, 'no? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, nare-realize niya rito mga bibs 'no, na kahit na okey, kayo ito 'no, na hindi mas mataas yung posisyon ninyo compared dun sa third party or kung wala kayong negosyo rito 'no, iintayin niya rito yung pag-angat ninyo, susuportahan niya kayo sa mga pangarap ninyo this time. So, hindi ko alam kung mas younger ba 'to sa inyo sa age, yung iba, yes. Pero nagpakita talaga siya ng immaturity sa kanyang mga decisions before at sa nakikita ko rito 'no, this person right here is someone na talagang nakikita niya na ngayon yung mga bagay in a different light 'no. So, nakikita ko rito na magkakaroon pa nga rito ng as in, physical touches 'no, with ES I mean 'no. Bakit? Kasi pipigilan talaga siya rito lalo na kung live-in silang dalawa 'no, or they are, living in a ah, house 'no, together 'yan. So, nakikita ko rito na pipigilan siya like puwedeng i-grab yung kanyang arm 'no, para hindi siya makaalis or yakapin yung kanyang feet 'no, para hindi siya makaalis. And the third party will definitely use yung kanya ritong body 'no, para pigilan ang inyong ex 'no, na umuwi sa inyo. 'Yan. Pero yun nga nagkakaroon na sila ngayon ng parang argumento and also nagkakaroon na rin sila rito ng tug of war 'no, kasi the third party do not want to lose your person and do not want to let go of your person because meron na siyang attachment sa person mo, okey? At masasabi ko din na in love na siya rito. But this is that type of toxic love, 'no? Kasi hindi niya ma-let go yung person mo kahit na-realize na ng person mo na ikaw talaga yung love niya, okey? So this kind of love na nakikita ko sa third party is kinda toxic and selfish love. Because if love is real, then you have to let your person go para maging happy siya to where saan niya gustong pumunta, 'di ba? So, hindi niya mapakawalan dito yung person mo 'no. So, wala siyang pakialam rito sa kompetisyon, okey nanalo ka na 'no, without you even knowing it 'no, na nanalo ka rito, 'di mo nga alam nagkakagulo na sila diyan. But this is the situation 'no. Wala na siyang pakialam, nanalo ka na girl 'no, or nanalo ka na rito pre, pero, yeah 'no, kung sino man 'tong energy na ito, nakikita ko na walang mas importante sa kanya rito 'no, kundi yung 'wag lang talagang malayo sa kanya 'no, etong person mo 'no, na person niya ngayon 'no, na nagbabalik sa'yo, 'yan. So, nakikita ko rito na nane-neglect na ng third party with the Seven of Swords energy 'no, may mga kinakausap na siya rito mga tao na para humalili sa kanya. Kung may negosyo siya rito or shop 'no, maaaring hindi siya tumatao dun ng madalas 'no, kasi binabantayan niya 'no, yung person 'no, tinitingnan niya siguro rito kung andiyan ba yung maleta, may laman bang mga damit. May backpack ba diyan, meron ba diyang gym bag, baka nakalagay na lahat ng gamit diyan, ready to go na. See, napapraning na, babalisa 'no, desperado na itong third party na ito 'no, at kung todos niya binabantayan ang inyo ritong ex-lover 'no, para hindi siya rito tuluyang iwanan. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to 'no, possible rin na kung siya ay may trabaho 'no, possible na ito ay palagiang uma-absent, wala siyang pakialam na, eh. Mga babes, sa trabaho niya, kung may trabaho man siya, okey, or sa negosyo niya, hindi ko nakikita na mas nagbibigay siya ng atensyon dun, okey? Well, I can say na kung sino man 'tong energy na 'to, may mga ipon siya, eh, may pera siya, eh, nakikita ko dito, eh, 'no? So, hindi ko alam talaga specifically kung ano talaga ritong ginagawa niyang kabuhayan, pero nakikita ko na hindi niya problema yung pera kahit na hindi siya pumasok sa trabaho niya. Yung nakikita ko dito 'no. So, puwedeng magaling talaga siyang mag-ipon or baka magaling siyang mag-handle ng pinansiyal 'no, puwede din yun 'no.
Nakita ko rin kasi na kung sino man 'tong energy na 'to 'no, mas nagbibigay siya ngayon ng focus at ang laman 'no, ng kanya ritong mga plano 'no is to win back ulit yung person mo, 'di ba? So, nakikita ko dito na medyo nahihirapan siya sa parting 'yan kasi nakilala niya ang person mo 'no, sa puwedeng iisang area lang ng pag-uugali nito 'no. Puwedeng siguro dati nadadaan niya 'no, sa mga parang mga materyal na bagay 'no, Rolex, Rolex, taray 'no, Tecno Marine 'yan 'no, or yung iba Adidas, mga ganyan 'no, Jordan, kahit anong brand, 'di ba? So, hindi po ako endorsers ng mga 'yan 'no, pinagbabanggit ko lang 'no, kasi maaaring dun niya kasi nadaan dati 'no, pero ngayon parang, wala, eh, 'no, wala itong dating 'no, kaya medyo nahihirapan siya rito 'no, na bawiin 'no, yung ganitong atensyon 'no, na dati ay binibigay sa kanya ng ex mo 'no. Pero dahil nga ayaw i-let go nitong third party na 'to 'no, ang iyong ex, nakikita ko rito na kahit pagod na siya, ayaw niya pa ring bitiwan ito at hindi ko nakikitang bibitiwan niya ito 'no. So, parang mangyayari rito, pipigilan niya ang iyong ex rito 'no, kung hindi man sila nagsasama sa isang bahay, pipigilan niya pa rin ito 'no, na huwag talagang maghiwalay silang dalawa. Parang ganito kasi 'yan, eh, para sa'kin kasi mga babes 'no, wala namang magagawa ang isang person kung gusto mo na makipaghiwalay sa kanya, eh, 'di ba? May gano'n. Kung hindi siya pumayag dito kasi sa kanya parang ewan ko, parang medyo nababaliw na kasi 'to, eh, 'no. Parang para sa kanya kasi hindi pa naman ako uma-agree do'n, eh, so hindi pa tayo hiwalay 'no. Pero for me, the moment na sabihin ng isang person na ayaw niya na sa'yo, that already sealed the deal, 'di ba? So kung sino man 'tong energy na 'to 'no, yun yung parte na hindi niya maintindihan 'no, na kahit na sabihin niya pa na, "Hindi naman ako uma-agree pa do'n, eh, hindi pa kami hiwalay kasi hindi pa naman ako pumayag." Ikaw na lang yun, 'di ba? So, kung sino man 'tong ex mo, hindi ko naman sa sinasabi na tanggapin mo siya, 'no? Although nakaramdam tayo 'no ng kilig kanina 'no, nung, nakuha natin yung tinutumbok niya dito na diyan daw siya sa iyong tabi na babagay 'no. So, mga babes 'no, yung kilig na yun 'no is based doon sa energies 'no. Possible na 'pag narinig ito, okay, either kayo or baka may mga person or people around you 'no, na 'pag narinig yun 'no, is kikiligin sila 'no, just take how this resonates 'no. That part is really true, 'yan 'no. Talagang mini-mean niya yun 'no. Yun talaga yung bagay na gusto niyang iparating sa inyo 'no. So ngayon, ang nangyayari rito 'no, wala kang kamalay-malay 'no, pero nagkakaroon sila rito ng problema 'no, dahil gustong makipaghiwalay ng person mo, ayaw naman nung isa 'no, at gusto na rin ng person mo rito 'no, na makagawa ng paraan para magkaayos kayong dalawa 'no. Pero kailangan niya munang ayusin yung problema niya with this third party kasi hindi talaga siya pinapakawalan, 'yan. Okay? So, bahala kayo diyan. 'Yan 'no. So, nakakaloka sila dito 'no. So, nakikita ko rito na kung sino man 'tong, ex-person mo 'no, hindi ko nakikita na nananakit 'yan physically 'no. So, hindi ko nakikitang jojombagin niya 'tong third party or whatsoever 'no. Pero more likely, yung mga words, yes. Kasi nakikita ko nagagamit siya ng mga slashy words 'no, na parang, "Dahil sa'yo kaya kami naghiwalay ni Collective, ikaw yung may dahilan, inakit mo lang ako, blah, blah, blah." Yun yung strategy niya 'no, para saktan yung damdamin nitong third party, which is nakikita kong hindi magwo-work. The third party is someone na mas binibigyan ng halaga ang ex-person mo kumpara sa kanyang sarili, and kapag gano'n ang ina-acting ng isang tao, hindi talaga siya makaka-move on dahil makikita at makikita niya ang ex-person mo na kanyang source of happiness yun lang. 'Yan, okey? So 'yan mga babes, iwan ko sa inyo 'tong mga mensahe na 'to. Again, I'm Yuriana, on me, saranghaeyo, love and light. 안녕.